Mula Cabanatuan, larga pa ng ilang daang kilometro para marating ang Tugigaraw. Ang pakay naman natin dito, ang wow na Ibanag longganisa. Gawa naman sa karne ng kalabaw. Sa pag-iikot sa Tugigaraw, nakilala namin ang ating ka-wonder na si Arsenia. Gumagawa ng homemade Ibanag longganisa. Nag-abroad ako sa Taiwan at nakaipon ng konti. Kaya pag-uwi ko, yun na ang ginawa kong puhunan para mapalaki ko yung longganisa, yung Ibanag longganisa. Pangunahing kabuhayan na rin nila ang paggawa ng Ibanag longganisa. 2010 ako nag-start na naglongganisa. Nagsimula ako muna sa pakonti-konti, 5 kilos, hanggang naano ko yung tamang timpla na perfect ko po. At yun na po ang binalik-balikan ng mga customer ko. Tulad ng ibang longganisa, simple lang ang paggawa nito. Titimplahan ng cane vinegar, atsuete powder, paminta at asin ang giniling na karne ng kalabaw. Ang Ibanag longganisa kasi maraming bawang at malaman siya. May taba din na ilalagay pero konti lang siya. Ibinabalot ang longganisa sa balat ng isaw ng baboy, itinatali sa kaipiniprito hanggang sa maging golden brown. Pero bukod sa paboritong almusal, ipinansasahog din sa ibang lutuin ang longganisang Ibanag. Hindi lang pang silog. Bet na bet ding pang pinakbet ang Ibanag longganisa. Aalisin muna ang balat ng longganisa para mas mabilis lumabas ang mantika na magpapalasa sa mga gulay. Kahit hindi na natin lagyan ng mantika kasi po itong longganisa is nagmamantika naman po. Kapag luto na ang longganisa, sunod na igigisa ang luya, sibuyas, bawang at kamatis. Lagay na po natin itong mga gulay. Unahin po natin itong talong. Liliit naman po itong talong natin, madali lang maluto to. Kaya isunod na natin itong kalabasa. Ilang halo lang at wag nang patagalin sa kalan, ready nang ihain ang pinakbet na Ibanag longganisa. So, bale, bago siya sa panlasa ko kasi ang nakasanayan natin is yung alamang tsaka karne. Mapa Luzon, Visayas o Mindanao, bida ang longganisa.